River natin, mga main river, yung Pamarawan, Angat River, Malolos River, ano po, at itong Aguni River para mahukay po natin, para makabawas dun sa baha. Kasi nilatag din natin sa Pangulo yung the upstream and the low stream solution sa baha. Ano po, inilatag natin yung additional water reservoir, yung mga dam sa taas po ng kabundukan. Para yung mga nasa tubig pababa naman sa bundok, sasaluhin ng dam. And then at the same time, may ipon, di tatapon, para maibigay ng sustento sa mga magsasaka rin. Kung sakaling bumaba ang dam, kung kapusin. Now, sabi ko kay Pangulo na kinausap na natin si Admin Gillian ng NIA na magdagdag ng dam, ano po, para masolve po yung mga na-upstream. Sa low stream naman, yung po yung mega dike, hinahin natin. Alam niyo yung mega dike? Yung magiging coastal defense mula Bataan hanggang Cavite. Malaki-laking gastos po ito. Ito kasi pag nagawa po ito, naniniwala ako na pag nagawa po ito, sigurado, yung high tide, mawawala po. Now, may pumping station po yan. Kung dumating ang ulan, may ulan sa bundok, sa punang daan, pagkatapos ulan sa baba, may babagsak sa kapatagan. Pag wala kasing mega deck, papasok ang dagat, so high tide. Sabay-sabay na po yan. Kung may mega deck, hindi papasok, ulan lang, besa po na rito, so yung ulan lang abangan natin, magkatubig man, papump yan, pakabila. Ano po? So, mababawasan naman yan. Ano po? Now, kanina po, bumabagtas po ako sa lugar na ito. Itong kahabaan na yan, ng Kakalumpit, Tagunay Road na ito. Ano po? May budget po ngayon tayo diyan ng 23 million. Gagawin po ulit ito. Actually, pinagawa na po natin to a long time ago. Matatandaan nyo na nag-undoy, talagang bahang-baha po dito, di po ba? Grabe. Hindi ka talaga makakalusong dyan. Pero ito po, binabudgetan natin ngayon. Kaya kung makikita nyo, mayroon roong bako, gagawin na po, inabutan lang. Now, kanina, tinawagan ko si Engineer Glenn, gawin na ito lahat, diretso. Ano po, ang design po dyan ngayon ay gagawin natin 4 lanes, 4 na lanes. Ano po? Hindi lang 2 lane. Magiging 4 lanes po yan. Ano po? Now, isusulat po natin sa Pangulo yan. Ano po? Yun namang paggawa ng mga downstream water reservoir. Gagawin na natin yung kaliwat kanan nito na magiging water reservoir. Yan po ang sasalo na magagaling sa Angat, magagaling sa Pampanga. Bago dumating sa mga kapatagan dito. Dasa po na yan dyan. Ano po? At the same time, makakatulong din yan sa mga magsasaka rin. Maibibigay natin sa mga magsasaka. Yan po yan, ang tubig na yan. So yan po ay pribadong lupa. So sabi ko, mukhang di na rin ika nga ni Vice Mayor, the whole year may tubig. So hindi na rin napapagtaniman. Di po ba dating bukid yan? Dati magaganda ang palay dyan, ngayon hindi na po napapakinabangan. So, yung may-ari dito ngayon, pag na-aproba ng Pangulo yan, ano po, ilalatag natin na gawing downstream dam. Ang gagawin po natin ay may bebenta na ng mga magsasaka yung kanilang mga lupa dyan. Siyempre, i-export po yan. Ano po? Ngayon po talagang hindi nyo mapapakinabangan ngayon yan. Wala na. So at least mapakinabangan na yung pera ng mga magsasaka at sasagutin ng gobyerno siguro yung pera yan ng export ng national government. Hihilingin natin ano po, na ito ay ma-budgetan by means of the water reservoir. Ngayon, itong kalsada na ito po ngayon, by the next year, pinagdagdagan ko po kay Engineer Glenn. Pero itong taon na ito, meron po ang provincial government na 23 million and at the same time, meron si DAD. Okay, si DAD ay merong 70 million na nakalaan din dito. Ano po? Ayan po. At dito po si Didis. Ano po? Si Didis. Nagtulong po kami ni DAD, iisang design. Isang metro po itataas niya. Ayan po isang metro. Ito po isang metro. Ganyan po kataas ang itataas yan. Hanggang dito po.
Ang taas niya. Bakit na po tayo pasukin? Hanggat hindi natin napapa-approvean sa Pangulo na ito ay magiging water reservoir. Okay po ba yan? Kasi hindi naman napapakinabangan na mag-isa eh. Tama po ba? Para namin maibenta na rin nila at magawang project ng gobyerno at the same time, mawala yung baha. Tama po ba? Madaanan na rin. Now, hanggang di po napapurban yan, by the next year po kasi ang budget ay maglalaan po tayo sa annual investment plan. Taon-taon po kasi meron tayong AIP tinatawag. Ngayon po nasa middle na po tayo ng taon. Kaya nga budget namin dyan is only 23 million plus yung KDAD 70 million, a total of 103 million. Ano po? Para magawa po ito. At iisa lang po ang design na ginawa namin. Yan po, 4 na lanes. Okay po ba yung 4 na lanes? Ha? Okay ba sa inyo? Ito po ay right of way po kasi yan eh. Right of way eh. Nung pong yung in-assess ng provincial government yan, itong right of way na to, ang assessment ng provincial government ay pang-4 na lane talaga. 4 na lane po yan. Bakit naging 2 lang? So ngayon, lalapat po yan, at least magiging maginawa sa inyo lahat, tataas, madadaanan natin. At pag ito na-aproba ng Pangulo, latatag namin ang sulat at ma-aproba dito bilang mga water reservoir, magkakaroon po dyan ng water reservoir. Sa atin po yan. Diyan papasok ang mga tubig. Okay po ba? Ayan po, para naman mawasan yung ating mga problema sa buhay. Ngayon po, may dala kaming relief goods galing po sa DSWD. Binigyan po ang provincial government ng suporta. Kapanguna po ng ating mahal na Pangulo at ng ating Secretary Rex Gatchalian. Ayan po yung nahingi natin. Ano po? Ito po ay para sa inyo. Ngayon, ang provincial government naman po, ay naglaan po kami ng mga packs naman para doon sa ibang lugar naman. Kasi hindi po talaga kakayanin. Because ang naapektuhan pong pamilya, 425 families, 1,000 families, all over Bulacan. Ayan po yan. So may higit na marami pong individuals yun, actually. Ano po? So, yung ibang papak ng provincial government, although nag-declare tayo ng state of calamity talaga, para lang maka-augment, sa buong lalawigan. Ayan po, para masuportahan din yung ibang lugar. But unfortunately, hindi naman din tayo ang nabahalap. Dahil po, kahit po ibang lugar, ang Maynila, ang Rizal, ang Marikina, sobrang po ang baha talaga. Ang may kawayan, ngayon lang po nangyari yun, may kawayan sa Kakalumpit, almost 10 feet and 12 feet. Ayan, yan bahay na yan. Marilaw at saka may kawayan, andun lahat sila sa bubong. Nasa taas po lahat. Kaya po ngayon lang po nangyari ito. Now, para di na po mangyari ito, ito na nga ang ginagawa natin mga solusyon. Ano po? Kailangan po ng mga solusyon talaga. Kung ang provincial government lang po may pera, ako nagagawa nito. Ano po? Talaga pong kulang tayo sa financial po talaga. Kaya po ito, pangsamantala, alam naman natin, Barangay Santa Lucia, Bayan ng Kalumpit, na ito pong relief na ito, hindi naman ito talagang solusyon sa baha. Ito po ay pampatanggal lang ng sama ng loob. Okay. Maipsa na mga sama ng loob na ating dinadala sa ating dibdib. Ayan. Ngayon, salamat tayo kay Lord. Lord, thank you. Nagkaroon kami ng grasya. Okay. Salamat tayo kay Lord. Diba? Palakpan natin si Lord na malakas ang palakpan. At syempre, magdasal po tayo. Let us continue praying at huwag po kayong mawawala ng pag-asa sapagkat hindi natutulog ang Diyos. Pero talaga, may mga pagsubok di ba? Pag walang pagsubok hindi exciting, di ba? Yung likod, katakot-takot na pagsubok na itinatanas. Ngayon po, ito naman, nanggaling po ako sa San Fernando, Pampanga. Nag-meeting po kami regarding sa oil spill. Okay ha? Mayroon pong lumubog na barko doon sa Limay, Bataan. Okay. Ngayon, ginagawa po ng national government,
napasakan na yung mga butas at pagkatapos sisipin. In this mga 1 week period, kinakailangan magawa po agad dahil may mga leak po ng kaunti. Ano po? Pero sa Bulacan po, wala po talagang nakakarating pa dito. Ayon dun po sa national, dun sa foreigner kanina ng ICO, ay merong mga rainbow na nakikita nung po silang mag-aerial kasama ang Coast Guard. May mga rainbow po na papuntang Bulacan. But, unfortunately, sinabi niya kanina, napapunta ngayong south. Pumunta po ng Cavite. Ano po? Yung oil spill, yung oil seal, yung tagas. Now, para po ngayon tayo ay maging safe. Okay? Hindi pa po tayo nagkakaroon ng yung fishing ban. Wala pa po ha, wala pa. Pero nagpalabas na po ako ng memorandum, makinig po kayo, memorandum na doon sa may mga palaisdaan. Ito po, nag-a-abram tayo kasi kinakailangan, ayoko na pong mangyaring nandyan ha, andyan na yung nangis at saka tayo action. So, umaksyon na tayo, pati ang BIPAR, ano po, na anihin na yung mga dapat anihin. Huwag na pong maghintay. Yung medyo nakikita mo pwede nang ibenta at malaki-laki na, anihin na. Ano po? At yung mga maliliit, yun, maghihintay talaga. Pero kinakailangan maging handa dahil ang atin pong incident command team, gumawa po tayo, headed by Benro and the PDRMO natin, na maglalagay po kami ng mga hash. Ano po? Yung mga boom, maghaharang po sa karagatan para po hindi na tuluyang pumasok sa atin. Yan po yan. Pero wala pa po tayong fishing ban na sinasabing bawal pag kumain ng isda. Magkakaroon po ng testing. Ano? Kung pwedeng, kung bawal kainin ng isda. Okay? Mga tsupo, yan, alimango, yung talaga, ano po, bawal muna pagka ganun. Pag sinabi ng BIPAR, pero wala pang sinasabi. Malalaman nyo sa akin pag naglabas ako ng memo sa Facebook. Opo, pero ngayon, pwede pa. Okay. So, ipagdasal po natin sa Diyos na huwag na itong dumating sa atin at mabilis ang umaksyon na at matapos ng gobyerno yung ating mga problema. Huwag na rin dumating sa Cavite, huwag na rin dumating sa Pampanga kasi marami pong apektado. Bataan, Pampanga, Metro Manila, Navotas, Malabon, Ubando. Ayan po, Cavite. Yan po nga abutin ng oil na yan pagka po nagkataon. Ano po, kaya po ipag-pray natin na Lord, huwag na po sanang dumating ito, masipsip na po talaga, makuha na po yung mga oil na ito. Okay? Ngayon po, ang pinapaproteksyonan ko talaga yung mga mangrove. Kasi doon po namamahay ang mga isda. Yan po, yung mga mangrove natin, kinakailangan proteksyonan po yan. So, yun po. Ngayon, kanina, may sinasabi yung reporter na meron daw nilabas sa Philippine Star na sinabi ko raw na meron no. Sinabi ko sa Pangulo, eto, Pangulo, meron po nakitaan doon sa Pamarawan na may langis po doon, pero hindi sigurado. Ano? Ngayon, may nakitang ganun daw, pero hindi sigurado na yun ay galing doon o baka mamaya ito ay mga basura ng mga dala ng barko. Alam naman, yung mga barko, may mga tumatagas yan, may mga makina sila, di ba? Ngayon, hindi po natin alam, pero doon nakita lang sa Pamarawan. Konti-konti. Pero hindi po tayo sigurado kung ano yun. Ano po? So, wag po kayong matakot. Okay? At let us pray. Let us pray. Sapagkat ito naman po ay malulutas agad-agad at hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Pangulo. Okay po ba? Ayun. So, sa ngayon po, pagdamutan niyo po ito at nagsaing na ba kayo? So, sige, may sasaing na tayo ngayon. Di ba? So, lamang po, maraming salamat pa sa inyo lahat at pagpalain po kayo ng pong may kapal.